hapon. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Ngayong hapon, Doc. Gandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng anibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan. Now, magandang balita at magandang pamasko po para sa inyo. Tayo po ay may free consultation. So, libre na po ang check-up. Makiagaw na po kayo at magpalista na po kayo ng free check-up kasi limited lang po ang slot natin. And yung mga magpapalista naman po, pag nagpalista po kayo, seryoso po kayo kasi sayang po yung slot, yung magpapalista tapos magpapakancel, dapat naibigay na namin doon sa mga talagang desidido magpa-check up. Magpalista na po kayo pero yung mga sigurado lamang na talagang pupunta. And wala na hong dahilan para hindi makapagpa-check up. Gusto natin salubungin ang 2024 ng lahat po tayo in good health. So yung inyo pong mga bonus, 13 months pay, huwag nyo pong ubusin, mag-save po kayo ng para sa ating promo package. Bukod po sa libreng konsulta, libreng urine test, and libreng sugar test, yung atin pong promo package sa detox, blood cleansing, with or without vector scans. Napakalaki ng madi-discount ninyo kaysa sa original price niya nung wala pa kaming promo. If I were you, mas maganda piliin ninyo yung may vector scan. Kasi ang vector scan, nauuna siyang mag-positive kaysa sa symptoms natin at sa sa ating mga laboratory test. Plus, yung may mga lahi ng cancer, makikita natin dito ang root cause, yung mga may lahi ng high blood, na stroke, na heart attack. So, makikita natin dito kung barado ang circulation nyo. And yung IV laser po natin, naka-almost 50% discount po siya. And ito ay isa sa blood cleansing na ginagamit natin. Latest from Russia, and ito ay tricolor. Yung bago na po ito. So, red for chi and circulation. Yung blue light is for cysts, tumor, cancers, and nakakapatay ng bacteria and virus. And green light para sa boosting ng immune system and oxygenation. So, yan po ay benefit pa lamang po yan ng laser, which is just one of our blood cleansing. Naroon pa tayong ibang ginagamit sa blood cleansing tulad ng ultraviolet, ozone, and high-dose vitamin C. Kaya yan, pag ginagamit natin sa pasyente, kasama po ang detox program at naka-vector scan po kayo, talaga wala sakit na lulusot dyan. Mataas talaga ang cure rate natin sa gamutan. Basta po, susundin nyo ang program na sasabihin ko sa inyo. Siyempre ang hindi gagaling, yung hindi sumusunod. And this is transferable, no? So pwede nyo ipangregalo sa kaibigan, kamag-anak, and pwede na rin kayong mag-prepaid right now. So para hindi kayo mapagsarhan ng promo, pwede nyo nang bayaran ahead, then pwede naman later nyo gamitin pagka bayad na kayo. Magpalista na po ng free check-up, cost limited po ang slot po natin.
And yung sa laser po pala, until supply last. Pag naubos po yung needle natin, magsasara na po yung ating promo package. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol ho sa blood in the stool. Pag sinabi ho natin blood in the stool, ibig sabihin ho fresh blood. So, dalawang klase ho kasi ang blood para lumabas sa stool. Pwede hong oxidized na, which is blackish na ho pag lumabas sa ating feces. At meron naman hong fresh blood talaga. So pag lumabas ho sa fecal matter natin. Ang pag-uusapan natin ho ay yung fresh blood talaga ang lalabas. Ang difference ho nitong dalawang to is pagka ho blackish stool ang lalabas sa inyo, we call it melena, no, ang medical term. While if it is fresh blood in the stool, we call it hematochezia. So, hematochezia ho ang pag-uusapan natin. Yung melena po, it is more indicative of upper GI tract, which is more on stomach, esophagus. So, kadalasan ho, bleeding, peptic ulcer. Yan ang pinaka-common. Kaya ho, blackish na siya kahit na nag-bleed ang pasyente. Kasi ho, malayo siya upper. Bago ho makalabas sa ating anus, oxidized na po yung blood. Kaya maitim na ho, blackish stool. While if it is fresh blood, or we call it hematochezia, kadalasan ho, lower GI. When we say lower GI tract, kadalasan ho sa colon. So yung mga sasabihin ho natin lahat ng cause ng blood in the stool, ay kadalasan ho lahat ito sa colon natin. Kasi nga ho, nandiyan lamang sa large intestine, fresh pa ho yung blood pag lumabas sa ating anus. And pwede ho itong, it might be due to various reasons for minor issues, but pwede rin ho itong as serious as cancer or colon cancer. Now, hemorrhoids po or almoranas, isa ho ito sa pinaka-common na pwede hong mag-cause ng blood in the stool. Kasi ho, pag swollen yung blood vessel natin sa rectum or anus, pwede hong maglabas yan ng fresh blood in the stool. Ang difference nga lang ho, if it is hemorrhoids, pagkakaroon ho kayo ng fresh blood in the stool, pag na-constipate kayo, nag-iri kayo ng matindi. So, medyo nag-protrude ho yung hemorrhoids ninyo. Doon ho sasabay ang fresh blood. Kay internal hemorrhoids, kay external hemorrhoids, basta ho nag-strain kayo ng maigi at very constipated po kayo. But ibang usapan ho kung hindi naman kayo nag-strain, mas pangit ho yun tapos may fresh blood kayo. Anal fissure, pagka ho napupunitan tayo ng tissue sa anus, yun na nga ho, lalo pagka masyadong malaki yung caliber ng stool, and also, ayun, very constipated. Ang mga may IBS po, inflammatory bowel disease, isa rin ho yan na pwedeng mag-present ng blood in the stool. And IBS, so, para matandaan nyo, yung lagi hong bigla na lang sasakit ang puson, tapos so, laging emergency yan. Mag-CCR, kahit nasaan, kahit nasa sasakyan, basta ho sinumpong yan ng abdominal pain, emergency po lagi, kailangan mag-CCR siya. And mahirap po yung ganito kasi wala ho talagang specific na gamot para dyan. And wala hong specific din na laboratory to address or to specifically tell na may IBS ang isang tao. And yun na nga po, minsan nakakahiya kasi pag sinumpong ka ng abdominal pain, whether nasa meeting ka, nag-exam ka, pagpapawisan ka ho ng malamig, hanggat hindi ho kayo nakakapag-CR, hindi ho maaalis ang sakit ng tiyan ninyo. Colon polyps or cancer, ayan po. May bleeding ho sa digestive tract due to outgrowth or growth or malignancies. Kadalasan ho dito yung colorectal cancer. Kaya nga ho sabi natin, from simpleng almoranas and as bad as cancer, pwede hong mag-present yan as blood in the stool. So dito ho, ayun, kahit hindi ka nag-strain, kahit malambot ang pagdumi mo, bigla na lang may sasamang fresh blood. And sa simula po yan, medyo kaunti pa at madalang pa, tumatagal ho, nagiging madalas na, and tumatagal ho, dumadami na. Kung dati, ilang patak lang, later on ho, magiging isang kutsarita, later on ho, isang kutsara na, which is already very significant. And yung may mga infection din ho sa gastrointestinal,
So, pwede rin hong magkaroon ng blood in the stool. Minsan yung nag-gastroenteritis, tae suka, may peptic ulcer, open sores in the lining of the stomach or small intestine. But, yun nga ho, to differentiate, pagka ho yan, peptic ulcer, hindi ho fresh blood. Medyo blackish ho. Kasi bago makarating ho, malayo ho yung lalakbayin ng blood. Bago makarating sa stool, sa large intestine, oxidized na po yung blood, kaya maitim na ho ang lalabas. And yun nga ho, yung color ng blood might provide some clues. May clue na ho kayo kung upper GI o lower GI. Fresh blood or blackish stool. Bright red from lower digestive tract and darker blood, higher GI system. Doon pa lamang ho may clue na. Another reason for blood in the stool is diverticulitis. So ito po, pwede rin ho itong mag-cause ng blood in the stool. Nagkakaroon ho ng small pouches sa colon, outpouching, and ito ho ay nagiging inflamed or infected. So yung diverticulosis, which is outpouching sa lining ng colon, pagkaho na maga at nag-swell at naging infected. Yung diverticulosis, ang tawag ho natin, diverticulitis. Ibig sabihin na maga at infected. And sa colon ho, itong condition na to nagde-develop pagka increase ang pressure in the colon. Ibig sabihin laging masikip. Pag lagi ho kayong mas constipated, syempre ho masikip doon sa daanan, tapos mag-i-strain kayo, syempre ho mapupush. So minsan ho, ayun, nagkakaroon ho ng outpouching kasi napwepersa ho yung lining ng colon. Nagkakaroon ng parang bulsa. And pagka diverticulitis o infected, pwede hong magkaroon ng fever ang pasyente, pwede hong severe abdominal pain, changes in bowel habit, yun, rectal bleeding, and nauseated ang pasyente. And yung danger ho ng hematochezia, kailangan ho kasi ipa-check up nyo ho yan sa doktor kasi nga ho, yung danger na pwede ho siyang maging cancer. And hindi ho kasi basta-basta magkakaroon ng blood in the stool ang tao nang walang dahilan. O ay mabuti ho kung sa pagsisik ninyo ng medical health, the doctor finds out na yun po ay hemorrhoids lamang. So kaya lang po, ay baka akala nyo hemorrhoids, yung pala ho colon cancer. And pagka ho may colon cancer, pagka ho kasi nag-bleed na yan, di ho ba isa ang colon cancer sa pinaka-silent. So meaning, sa simula, wala pa hong symptoms, pero may starting colon cancer na. Susunod ho dyan, medyo pa constipate lang. Pagka ho kasi may fresh blood na in the stool, medyo advanced stage na siya. Kaya ho yan nagbi-bleed kasi yung bukol ho sa loob ng colon, nasasagi na po ng stool na dadaan. Kaya po, pag nasasagi yun ng stool, pagdaan ng stool ay yun ho, magbi-bleed ho siya. Yung sabihin, may bukol ka na doon na significant, kaya na nagbi-bleed pag nagagalaw. Now, may mga clue din ho yan para mag-isip kayo kung ang isang pasyente, halimbawa wala pa hong laboratory test, hindi pa kayo na colonoscopy. Kung ang history ho o medical history ng pasyente, less ang fiber, halimbawa hindi kumakain ng gulay, hindi siya maprutas, meat lover siya and seafood lover, yan ho ang mga kandidato for colon cancer. Mahinang uminom ng tubig. Pagkatapos ho, nasa family history nila, especially colon cancer or kahit na ho ibang klase ng cancer. So, syempre ho, mas high risk yung may lahi. At lalo na ho kung nagkakaroon ng changes sa size ng stool. Yun ho bang minsan maliit, minsan ho malaki, nagkakaiba-iba ho ang sizes. And minsan naman ho, dati maganda ang stool, ngayon ho, slim na lang ho, no? So, significant ho yung mga ganon, no? And, yan nga ho ang isa sa reason kung bakit we always advise the patient, ideally, every 3 months, magpa-detox and blood cleansing po kayo. Why? Yung normal hong pagdumi natin kasi everyday, yung nasa dulo lamang ho ng colon ang nailalabas natin. Yung nasa descending colon. While yung nasa transverse, yung pahalang ho, tsaka yung ascending, paakyat,
Di ba ang anatomy ng colon natin ay parang inverted U. So nakabaliktad hong letter U. So pag nag-detox ho kayo, lahat ho yun. Lahat ng parte ng colon, from ascending to transverse to descending colon, lahat ho yan ilalabas nyo. So ma-empty ho talaga yung ating 1.5 meters na haba ng colon. Kasi ho yan, nakabalumbon lamang ho yan sa ating lower abdomen, sa ating puson. So, at yan ho, inside, meron ho yung mga pockets. Hindi ho yan straight. Inside, may mga pockets po yan. We call it rugae, na yan ho ang pinagsisiksikan ng mga parahong tibe, yung maliliit hong pupo, nakakasiksik dyan. And try to imagine, pagka ho meat lover ka and seafood lover, pag sinabi hong seafood lover, except fish, ang fish ho, okay. Yung hipon, puset, crab, shellfish, yan ho ang matatagal sa colon. It takes 4 to 5 days para ho yan mailabas sa pupo. Ang meat ho takes 3 to 4 days, especially ang beef. Sa seafoods naman ho, yung pusit, no, yung squid ho, yan ang pinakamatagal ding ilabas. It takes 3 to 5 days, meat and seafoods, para ho mailabas natin. So imagine ninyo, kung laging ganun ang diet ninyo, nakasiksik ho doon sa mga pockets ng colon ninyo, yung meat and seafoods, syempre ho, waste product na po yan. So, ibig sabihin, nandoon na ho yung bacteria, yung dirt. So, hindi mo pa na ilalabas kasi matagal ho talaga yung travel time niya. So, sa umpisa ho, ang mabubulok ho, yung kakainin ng bacteria, yung mga nakasiksik ho na dirt doon sa pockets. Later on ho, ang sinisira na nun, yung lining na ng colon natin. So, kasi ho, kung laging ganun ang habit, paulit-ulit for a long period of time, hindi ho yung minsanan lang. While pag kumakain ho tayo ng fiber, gulay, prutas, ang fiber ho nasa fruits and vegetable. Wala hong fiber sa karne. Pag sinabi ho nating fiber, hindi ho yung ano ng karne, yung laman na may guhit-guhit, hindi po yun ang fiber. May nakausap ako minsan, akala niya fiber, yung muscle strain ng actually, doktor pa nga yun. Kakahiyaman sabihin, fruits and vegetable po, nandiyan po ang fiber. Dudumi ho kayo everyday. Tsaka maganda ho ang stool ninyo kasi naka-float ho siya. Pagka naka-float ho ang stool ninyo, well-formed, ibig sabihin, maraming fiber yung stool ninyo. Pagka ho kasi nakalubog, ibig sabihin ho, kulang sa fiber. Maybe more on meat ho kayo. And bago ho kasi kayo kadalasan ho, colonoscopy or sigmoidoscopy ang ginagawa sa ospital or CT scan para ho malaman kung may problema sa lower GI tract. Kasi nga ho, fresh blood in the stool. So kung ayaw nyo, magpa-positive lang ho kasi kayo doon pag may bukol na kayo. Makikita na ho yun sa colonoscopy or sigmoidoscopy. Pero yung sabihin natin in advance, gusto mong malaman kung may namumuo ng bukol sa'yo, sa cells mo, hindi nyo ho malalaman dyan. At dyan ko ho kayo encourage na magpa-vector scan ho kayo kasi non-invasive po. No? Wala hong ipapasok sa katawan ninyo and wala pa ho kayong bukol sa colon. Wala pa kayong colorectal cancer, wala pa ho kayong diverticulitis, wala pa ho pa kayong polyps, makikita nyo na ho sa vector scan, lalo na ho ang cancer. Kasi makikita ho natin sa vector scan yung 3 root cause ng cancer, which is the parasite, the fungus, and also yung isopropyl alcohol. Pag nakita ho natin yung 3 root cause na yan, alam ho natin na ang pasyente candidate for cancer. So we still have time to remove those 3 causes. So yun ho ang gusto natin. Sinasabi ko sa inyo, gusto natin salubungin yung 2024 na yung mga upcoming sakit pa lang ho ng 2024, malaman na ho natin through dito ho sa promo package na ino-offer namin sa inyo. Makikita na ho natin sa vector scan.
At yung detoxification ho and blood cleansing program, yan pa rin ho ang instrumento para tanggalin ho natin lahat ng dirt sa ating liver, colon, gallbladder, and sa blood naman ho, lahat ng mikrobyo, parasite, chemicals, heavy metals na nagsisirculate ho sa buong katawan natin. So pag nalinis ho natin ang ating katawan, marami ho tayong sakit na mapre-prevent at hindi na ho matutuloy. Pati ho yung mga comorbidities ninyo, which is high blood, diabetes, high cholesterol, high uric acid, mag-i-improve ho yung lahat. Although wala hong magic na isang detox and walang isang blood cleansing lang, kaya nga ho sinasabi ko sa inyo na ideally every 3 months. Kaya nga ho itong promong ito, kahit ho bumili kayo actually ng ilang promo package kung gusto niyo good for 1 year, bumili ho kayo ng 4 na package. So para sa isang taon nyo na ho yun, every 3 months. So hindi na ho kayo bili nung original price na mas mahal ho. Malaki ho ang discount. So IB? Pardon po sa mga next magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 6734. Good PM po, may kaibigan po ako. Umitim dulo ng paa niya, di makalakad. Nagpa-opera, may bakterya daw pumasok. Either galing sa daga or pusa daw. Ano po gawin dito? Inopera, hindi malamang may medication, Oo, pero after. Mahirap po kasi tayong mag-comment sa ganyan. Hindi ko nakita kasi kung anong itsura, no? But of course, kailangan pa rin ho dyan. Basta ho infected, tandaan ninyo. Kailangan hong naka-antibiotic yan. And pagka ho dyan ang sugat or infection, kailangan din hong malaman kung diabetic ang pasyente. Kasi ho, kung may uncontrolled sugar yan, hindi ho ma-penetrate yung infection sa lower extremities. Kailangan ho ma-check up po ang pasyente. But of course, antibiotic ho at yung kung diabetic o hindi ang pasyente, yun ho ang pinaka-importante para magamot ho natin ng maayos. No? So walang tayong oras. So mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ivy ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Napakarami ho after ng pandemic na amin hong nakikitaan ng asymptomatic or walking pneumonia. Wala hong simptomas, no? Kaya iniimbitan ho namin, tayo ho ay may free check-up, libreng konsulta ho. Lahat ho magpa-check up. Baka ho ang isa sa inyo, lalo na ho mga elderly, ay may walking pneumonia na wala hong simptomas. So, always remember that pneumonia is fatal. And habang po tayo, sabayan nyo na rin ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi nga ho naka-promo package ho tayo, malaki ho ang madi-discount ninyo compared to the original price. Plus, yung atin hong IV laser naka-almost 50% discount until supply last. Pag naubos ho yung needle, ay wala na po, sarado ho ang promo. And this is transferable, pwede nyong pangregalo, and also pwede na ho kayong mag-prepaid ngayon pa lang para hindi na ho kayo masarahan ng promo. And ayun na nga po, magpalista na ho kayo ng free check-up, may free urine and free sugar testing po tayo. Limited lang po ang slot natin for free check-up.
So una-unahan na lang po, daig po ng maagap ang masipag. And also, yung mga magpapalista naman po, please lang po yung sigurado lang po. Kasi sayang ho tapos nagpapakancel kayo, imbis ho yung slot maibigay pa ho namin doon sa mas nangangailangang magpa-check up. So, Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumainyo ang katotohanan. Salamat po.